Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,108 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Sara Duterte, no? Ang ating pangalawang pangulo ng Pilipinas at dating mayor ng Davao City, naging vice mayor din po yan ng Davao City. Okay, so recently nagpahayag siya na hindi siya a-attend ng um, hindi siya a-attend ng um, ang tawag dito, ng SONA ng ating Pangulo, State of the Nation Address ng ating Pangulo. It's like the union address ng presidente ng Amerika o kaya Estados Unidos. Okay, so every year yung last Monday, if I'm not mistaken, or last Monday of July ay nagpapahayag ito ng State of the Nation Address. Kung ano ang State of the Nation ng ating bansa, ipinapahayag ito ng ating Pangulo upang malaman ng ating sambayanang Pilipino. Si pangalawang Pangulo ay usually naman uma-attend yung mga yan, no? In the last few administrations, umattend din ng mga yan, no? Hindi po natin matandaan na may mga hindi umattend na pangalawang pangulo diyan sa State of the Nation Address. Si Vice President Sara Duterte ay 2 beses na po naka-attend yan ng State of the Nation Address, no? Kaya lang ngayong taon, hindi daw po siya attend pagkatapos po na mag-resign siya, no, sa gabinete ng ating Pangulong Marcos. Siya po ay dating outgoing, no? 5 days na lang itatagal niya diyan sa Department of Education at NTF-ELCAP. Siya po ay itinalaga ng Pangulo nung unang pagkakataon nung magsilbi sila bilang Pangulo at Vice Presidente ng Pilipinas, no? So inappoint po siya diyan. So hanggang July 19 na lang po siya bilang kalihim ng Department of Education. Okay? So may mga kumukontra sa kanya, no? So isa sa mga kumukontra sa kanya ay si Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. Nako po. Ito po si Aurelio Gonzales Jr. ay yan, no? Representative po yan diyan sa Mexico, if I'm not mistaken. Mexico, San Fernando, Arayat, yung mga distrito na yan, no? Santa Ana siguro, sa kanya din yan, no? Yung mga distrito na yan, o mga bayan-bayan na yan, ay sa kanyang nasasakupan. In fairness naman, maraming proyekto ang ginagawa itong Deputy Speaker na ito, no? Mga tulay, maliliit na tulay, malalaking tulay, mga drainage, kumbaga. So, mga ilang taon din itong napabayaan. Pero sa isang banda, matagal na din pala siya dyan sa pwesto. Okay? So, makikita mo dyan yung mga covered court na ginagawa nila. Yung mga ganyan, no? Sa kanya po yun. No? Pero, ang pangit naman tignan dahil nakapintura yung pangalan doon sa tulay, no? Nakalagay Senior Deputy Speaker, Mayor, ano pa ba yun? Mayor at saka board member. Ang pangit tignan. Anyhow, siguro sa tingin niya, nakakaganda ito, pero sa totoo lang, ang pangit tignan naman. Dahil pangalan mo lang nakalagay, pangalan ng pamilya mo ang nakalagay. Okay? Ito matagal na po itong matagal na pong congressman ito, napapalit-palit lang yata din ito diyan sa Pampanga. So may Kenny yan. Kakatakot, no? Kasi in the past maraming nasasangkot ng Kapampangan na sa mga sigalot, no, sa gobyerno, no? For example si Gloria Macapagal Arroyo, pero ano naman yata na pawalang visa, no? Pawalang sala naman siya doon. Okay? Pangalawa,
ay si Lito Lapid, no? Yan. So latest Pulse Asia survey ay mababa siya. Pero alam mo to si Lito Lapid, umaangat tumatalon. O, yung kumbaga, no? Talagang nag-aano siya. So, ayun. Ayun, si Aurelio Gonzales Jr. No? Ngayon, talagang yung statement ni Vice President Sara pointing herself as the designated survivor kasi nag-issue ng statement ng ating pangalawang Pangulo na siya na daw yung designated survivor dahil dito hindi nagustuhan ng ating Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. No? Actually, wala naman designated survivor here in the Philippines. No? Merong designated succession. Successor si Vice President in case may mangyari. Pero ang purpose kasi ng designated survivor based ito sa sa isang drama series diyan sa Netflix ay kung may mangyari kasi sa US Union Address umaattend lahat, no? Required naman sila umaattend. Okay? Yun. Pag-attend nila, biglang may nangyari, pag may nangyari ganun, kasalanan na ng ng security, kumbaga, no? So, sabi ni Gonzales, it's a bad joke. It's a bad joke. It leaves a bad taste in the mouth, especially coming from a very popular VP who garnered the resounding 32 million votes in the last presidential elections. It's the highest vote for an elected official in our history books. Yun naman pala, no? So, ina-acknowledge naman pala ni Senior Deputy Speaker Gonzales ang sitwasyon na ito. So, ibig sabihin, talaga namang kung ina-acknowledge siya, totoo naman talaga. 32 million, ibig sabihin, mas marami pa yan na boto kaysa sa nakuha ni Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, so, kasi nung in-interview po si Sara Duterte na hindi daw po siya attend ng SONA or State of the Nation Address ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na July 22, next week na po yan, no? Next Monday, and appointed herself as the designated survivor. So, sabi nga natin, walang designated survivor here in the Philippines, pero designated succession or successor, no? Which means that she will lead the country when the president dies along with other high-ranking officials of the country. Ay, nako. Okay, matagal na tayo nagpre-prepare sa big one, yung earthquake lalo sa SONA na nandito sa Batasan, ang matataas ng mga leader ng bansa, tapos ngayon may designated survivor pala na pang Netflix si VP. Alam niyo yung big one, hindi lang big one, terrorism kumbaga. Okay, so big one, lahat yan, no? Mamamatay yung mga yan, malilinis na ang Pilipinas pag namatay ang mga congressmen, senators, etc. So, joke lang po yun, ha? Huwag niyo pong seryosohin. Okay, so tama. Sabi ni Gonzales, dapat responsable daw si VP sa kanyang mga sinasabi, no? Talagang kasi dahil VP siya, anak siya ng dating presidente, and talagang yung high office that she represents ay talagang mataas. No? Ito nga House Leader natin, no, napakalinis, no? House Leader stressed that there is no law for designated survivor in the country. Alam naman po natin yan, no? Wala namang designated survivor only in the US and in Netflix according to the Constitution. Duterte will automatically become the president if Marcos dies. Nako, dapat Representative Gonzales, neutral lang tayo kasi hindi natin alam kung ito si Vice President ay magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.